nandito ka na rin, lagi ka na rin nasa gym, di magturo ka na lang. Pagkakitahan mo na. Sa mga, paano ko ba sabihin? Haligi. Haligi ng mga fitness industry, di ba? Kasi yung pongkan, kasi pagka kinain mo siya agad, absorb agad eh. Si Rice hindi siya agad. Medyo mabagal pa si May Rice. watt na malupit. At eto ang pinakamaganda. He is a certified celebrity coach. Tinawag ako ni Pia Guanyo na Coach Flex. Kay Pia Guanyo nag-start yun eh. Wow, okay. Oh, Sa Coach mails Flex. ko, hindi ata ako nawalan. Iba, world class. Wow! Cut! Joke lang. Grabe, no? Hindi ko yung binayaran, ha? What's up, everybody? Welcome back to another fun episode. Nandito naman tayo. Live tayo. Coach Paul, live tayo ngayon dito sa M Music Live Studio. And again, nandito naman tayo. Welcome back to MML, the podcast. Hello. May tanong ako sa'yo. Yes. Hello sa inyong lahat dyan again. Pero bago ko kayo kausapin, gusto ko muna tanong si Coach Paul na, mahilig ka bang mag-gym? Of course. Oo. Help. Iniinom, di ba? Hindi yun eh. Gym, ano gym, yun? gym. 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 Pomelo. Wali. Anyway, mahilig ka sa gym. Health conscious ka ba? Of course. Mahilig ka bang hindi mo masaktan? Kumbaga mahirapan at pagpawisan at kung saan-saan pa na pwede mong masabi na Of course. tinatanggal mo yung mga toxins. Yes. Okay. How about ikaw? Pagising ko pa lang sa umaga, wala na ako ibang ginawa kundi magpapawis kasi pawisin ako eh, di ba? anyway, magpapogi, kayo dyan. Bago natin pakilala tong guest natin ngayon dahil another fun episode na naman to. Itong guest natin, isa to sa mga pinakamalalapit sa puso natin dahil alam ko kilala mo na rin siya. And syempre, isa to sa mga, paano ko ba sabihin? Haligi ng mga fitness industry, di ba? Yes. Isa to sa mga bumubuo na sobrang tagal na rin dito sa industry. Isa to sa mga tao na pwede mong masabi na real friend, real people, real person. Parang mali, no? Parang real person, parang Robocop eh, no? Pero hindi, parang real friend na pwedeng magsabi sa atin kung ano yung talagang dapat natin gawin. Yes. Through our fitness journey. Ilang beses ako pinasukan ito sa mga pinapakain nyo sa akin. Diba? Same. Suka na ako. Same. Mamaya malalaman natin kung ilang years na ba siya, Yan. ano ba talaga ang pinagmulan, saan ba talaga siya nagmula, and kung saan Chickboy ba siya? Chickboy ba siya? Kung marami ba siyang kung marami ba siyang pinagdaanan sa life na hindi pa natin nalalaman. So ako, excited na ako ipakilala. And Yun. ikaw, Coach Paul, meron ka ba gustong pasalamatan bago tayo magpakilala ng guest or Siyempre, something? papasalamatan ko lahat ng mga nandito at mga nanonood lagi sa Yes, ating sir! podcast. And siyempre, actually gusto ko rin pasalamatan tong guest natin, no? Kasi talagang sinubaybayan niya lahat ng mga tanong ko, no? Madalas kasi yung mga blue check hindi namamansin yan eh. Oo, pero ito namamansin to. Isa to sa pinakamalupit na fitness coach. Yan! Isa to sa bodybuilding coach na malupit. Ayan At na. eto ang pinakamaganda. He is a certified celebrity coach. Yun. So, pag narinig mo pa lang yun, di ba? Wala Alam ka na. nang, magtitiwala ka na agad. Papakoach ako dyan. Kasi, nagtitiwala sa kanya yung mga naka-blue check kagaya niya. Anyway, pakilala na natin to. Okay. Without further ado, gusto ko lang ipakilala sa inyo. Pakilala namin ang aking coach. Isa sa mga napakasarap kausap. Ulam. Napakasarap na tao. Nakakilala ko. Nakabanding namin. Ladies and gentlemen, palapakan naman natin, Coach Flex! Hello, Kel. Hello, Coach. Yes, sir! Kamusta, Coach? Kamusta? Eto, okay naman. Kamusta dito? Okay ka naman pagdating mo? Yes, Parang very. nagulat ka kanina, no? Gulat Parang, ako. ano nangyayari, no? Yes. Ano masabi mo sa studio, Coach? Sobrang ganda. Actually, hindi ko siya ina-expect na ganito. Ganito Parang akala mo, ano lang, no? Pero iba. World class. Wow! Cut! Joke lang. Grabe, no? Hindi ko yung binayaran, ha? Baka akala nyo binayaran namin tong coach namin para magsabi ng, again, world class. Yan. Wow. Coming from you, thank you so Diba? much. Hindi, maganda talaga. Sobrang ganda. Kami, ang sarap, di ba? May nagsasabi sa atin. Yes. Oh. Sige, simulan na natin ang tanungan. May gusto ka bang itanong? Yun nga, gusto ko itanong sa'yo. Ang tanong ko sa'yo, kung may gusto ko itanong sa kanya. Yes, meron. Siyempre, nung first ko kasi na-meet si Coach Flex, na pag-usapan namin ano yung mga sports na he's engaged with. Basketball player ka pala before. Wow. Yes, Coach. Flex. Since grade school, nagbabasketball na ako. So, technically, siya yung unang-unang sport ko talaga.
which is So basketball. bata pa lang atleta ka na talaga. Yes. Oh, Nag-UAAP okay. ka, coach, Yes, tama? nag-UAAP ako high school and college. Di ba? Di ba? May gusto mo bang pangalanan? Pwede bang sabihin kung anong team, anong UP. UP. UP Maroons. Ayan, shoutout sa lahat ng mga taga-UP. Sino Shoutout mga team. kabatch mo na mga players before, coach? Na maalala mo? Kung gusto mo lang i-reveal yung age. Technically, sa mga sikat talaga si Renren Ritualo. Oh, Pero okay. si Renren kasi, he played at Lasal, di ba? Yes, DLSU. yes. Mm-mm. Yan. Tapos batch lower lang sa akin sila Enrico Villanueva. Okay. Yun ang glory days, coach, Oo. ng ano. Ng UAP. Ng UAP. Yes. Oo. Yun yung time Gano'ng na... katagal, ay sorry, go. Yun yung time na? Yun yung time na ano talaga, yung pagka nakita nyo silang maglaro sa UAP as in, very intense. Kasi Wasakan ngayon, talaga. kasi ngayon parang after the game, magkakaibigan pa rin. Oo. Dati kasi after the game, Parang parang rivals talaga. Rivals rivals, talaga, tapos totoo. sa backstage or sa Dressing dugout, room, yung dressing court, room, yeah. yun, may sapakan na nangyayari. Seryoso? Yes. Legit yan. Yeah, meron. Kung anong year to? Kung matatandaan. Mga early 2000, meron na yan Tapos gaano talaga. ka coach katagal naglaro ng gaano ka katagal nag-basketball? Basta ano lang yun, since grade school, tapos till end of college, naglalaro ako. Ang tagal, ano ka ba? Oo. Anong lang? Oo. Since grade school, tas nag-high school, tas college. Pero after nung college, doon ako nag-decide na huminto kasi I tried na mag-tryout sa mga ibang... Kasi after the UAP, kailangan mo na mag-tryout sa PBA. ibang... That time may PBL pa eh. PBL, yung tama, parang tama. amateur league. Oo, ng oo. PBA. Pero nung napansin ko kasi na nagta-tryouts na ako, nahihirapan ako kasi because of my height. Malit lang kasi ako. Exactly. So, ang advantage ko kasi nung naglalaro ako, mabilis ako. Mhm. Kaya lang, mayroong mga matatangkad sa akin na kasing bilis ko lang din. Yun nga. Okay, so parang anong nakapagpa-decide sa iyo na bukod dun sa sinabi mo na okay, hindi kasi meron may mga poly tayong tinatawag na, 'di ba? Hindi naman biniyayaan din, pero they can wreck everybody there in the court, inside the court. So, ano yung nakapagsabi sa iyo na parang okay, kasi parang may kasing bilis ko din. Bukod doon, ano yung isang reason kung bakit ka umalis sa love mo na sport? Technically, di ba, syempre nagtra-tryouts tayo, di ba? Mm. That time napansin ko, kasi I hate rejections talaga eh. So, since elementary to college, pag Okay nagtra-tryouts ako talaga, Good lang. lagi yung pasok. So, kumbaga, nakukuha agad Aha, ako. Dito parang nakakat ka. Oh. Tapos dumating yung point na di ka talaga nakukuha. So, technically dun ko naisip na parang Hindi siya for you. hindi talaga na siya para sa akin. Coach, bago mo ituloy yung, syempre, papunta tayo dun sa journey ng kung anong ginagawa mo ngayon. Pero sobrang curious lang ako. Syempre, alam ko, your game is speed, sinabi mo. Pero, ano ba, shooter ka ba? O talagang pure fast break? Anong posisyon? Point guard. So, Kaya pero nung elementary kasi guys, matangkad talaga ako nun. Kumbaga, mas matangkad ka sa ka. normal na kalaro mo. Oo. Kaya Okay, magugulat ngayong iba, parang Okay. pag tinanong ako kung sino idol ko, sinasabi ko Benji Paras. Pero ang liit ko lang, di ba? Pero nung elementary kasi ako, malit lang talaga ako. Tapos, matangkad ka na, pero Ay, matangkad pala, mas sorry. maliit yung mga kakalaro mo Oo. sa'yo. So technically, elementary ako, sentro laro ko. Okay. Okay, tapos, okay. Nung high school ako, syempre nakikita na ako ng potential. Pero hindi Pinoy na ako ka. tumatangkad eh. Oh, Pinoy ka. Mga Hindi, ilang- actually, nahirapan pa ako, Kel. Oh. Kasi from the center position, di ba? So, hindi ka naman... Magtagadala ng bola. Oo. Oh. So, yun nga, tulad nga ng sinabi ko, pag kami pinapasok kong isang bagay, talagang gusto kong i-all out, tapos gusto kong maging perfect dun sa pupuntahan kong ano. Mismo So, naman, totoo naman. nung nakita kong di na ako tumatangkad talaga, at hindi ko na rin talagang, kumbaga, hindi ko na rin talaga inisip na tatangkad ako. Nag-aral din ako. Nag-aral ako mag-dribble. Technically, yun naman. Masok ako ng mga Milo Best that time. Oh, okay. So hanggang naging ano ko yung nahasa ako yung laro. Uh-huh. So yun. Shooting, hindi ano talagang slash? Hindi, Coach? nung high school, more on ano rin ako, slasher lang ako. Pero nung nag-college ako, Nagamit mo dinevelop na yung ko yung shooting. shooting. Kasi maliit na ako pagdating ng college eh. Mahirap pumasok. Oo. Okay. Mga ilang tryouts bago ka nag-decide nun? Yung sinasabi mo na hindi ka na nakukuha. Ilang Siguro mga beses ano mo rin yun, nasabi Kel. na Siguro na-reject mga 3. Anong ikatlo? Sa PBL yan, Ano coach?
PBL. Kasi before naman before ako mag-college kasi rin, nagkaroon ng PBL juniors eh. Okay. So that time mga kasabayan ko ba yan, sila James Yap, Paul Artadi. So Okay, hindi pa sila sikat noon. Doon technically doon sila Ang mga sumikat. umpisa, doon Oo. sila nag-umpisa. Yun, nung nag-tryouts ako noon, nakuha agad ako doon eh. So parang sabi ko, kaya to. Pwede. Pero may nung chance. nag-college kasi, syempre regarding sa college, may politics na rin in a way. Mismo. Totoo. Meron na rin talaga yan, doon Mismo pa yan, lang. totoo. So, meron na rin palakasan system. Kailangan mong i-offer. Joke lang. So- Joke lang. So, ayun. After nung 3 tryouts ko doon sa PBL, I decided na hindi na lang. Ayoko na. Parang wala na akong pupuntan. Pero ang pangarap ko kasi noon mag-PBA talaga eh. Every basketball Pero player. kasi imaginein mo, from grade school to college, talagang, di ba, Hirap. the fact na ibinigay mo yung buong Mahirap, years mo mahirap. doon, ang pangarap mo talaga is to get there. Kung ano yung pinaka, kunyari dito, PBA, di ba? Yun naman talaga eh. Yun yung Hirap pangarap i-let go talaga. nun. O, paano mo na, ano yun? Nagkaroon ka ba ng, hindi ko naman masabi yung depression, parang alam mo yun, nagkaroon ka ba ng hate towards yourself or hate sa sarili? Parang nagkaroon ka ba ng mababang kumpiyansa sa sarili mo? Kasi parang Technically, yes. feeling mo, paano yun? Paano yung journey na yun na parang Yun, nanghihina ka? after nun, kasi talagang ko siya, di ba? Parang Passion mo talaga. Yun passion, talaga yung goal mo. tapos favorite sport ko yun. Tapos parang feeling ko, kasi nung nag-aaral ako because I want to play. Yun talaga yung mindset ko. Mismo. Hindi ako nag-aaral para makakuha ng matataas na grades. Sino ba dito? Oo. Wala namang ganun. Kasi wala, di ba, wala nakapag-aral ng maayos dito. Lahat dito, cute boy. ayun. So yun yung iniisip ko na parang after this, parang saan ako pupulutin? Yan. Kwento mo sa amin yan. Kung ano yung pinagdaanan mo na nasasabi mo na, oh my God, saan ako pupulutin? Ano na nangyayari? Ayun. Tapos technically, ayoko rin naman i-pursue yung course ko. Ano ba yung Anong course course mo? Comsci ako talaga. Oh. Hindi ko pwede makipagtalo dito. Baka ikulong Oo, ka. oo. Hindi, Comsci. 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 Hindi, kala ko kasi Comsat eh. Nangungomsat eh. No? Pag nahuli ka nangungomsat. Diba? Ayun. Oh. Anyway. So ayun, Babaw ng after jokes ko. nun, parang ang technically medyo depressed ka. Aha. So ang outlet ko nun is mag-gym. Eto na ngayon. Kaya ka ngayon, tinawag na Coach Flex. Yes. O bago mo ikwento sa amin yung pagpunta mo doon. So basically ganon. Napunta ka, nag-basketball ka, nawala ka sa basketball, medyo na-depress ka ng konti at some point of your life, tapos na-realize mo na parang sino yung kakampi ko? It's just yourself. And then pumunta ka sa gym, nag-gym ka, coach na ba agad yung gusto mo? Hindi. Yan, yan, Ano lang. Actually, ayoko talaga mag-workout nun. Ayoko mag-gym. Kasi dati kasi yung Hindi mga... uso no? Coach dati, di ba? Nung time namin, pag basketball player ka, ayaw mag-gym kasi mawawala yung pulso mo, Yeah. babagal ka. Misconception. So, Addict sa basketball. Anyway, kaya nagkakaintindihan kayo. so di ba ganun yung dati, parang ayaw mo magbuhat kasi mawala shooting mo, babagal, ganun. So ayoko talaga mag-workout nun. So may friend lang ako talaga na nag-invite sa akin to work out para lang ma-let go ko yung depression na nararamdaman ko nun. Nung una talaga ayoko. Pero nung nag-workout na kami, parang may naramdaman ka. hindi, nag-workout lang kami tapos meron dun na mga malalaki na dun dati. Parang sabi, wala, hanggang 1 buwan lang yung mga yan. So na-challenge ako dun. Okay. Technically, na-challenge ako. Dinaut ka agad. Na-challenge. Ako ayoko ng ganun eh. Yung Wait, nung ginaganon nag-start ko. ka, anong physique mo nun? Mataba? Payat. Payat talaga. Kasi naglalaro ako eh. Parang ang weight ko nun is 118. Okay. Tapos sinabihan ka na, one month. Wala, itong mga batang to, lang yan, 1 buwan lang yan. Tapos wala na yan. And then, Hindi, doon, parang ako eh, di ba, na motivate ako dun sa sinabi. Nag-workout ako, tuloy-tuloy lang. Tapos hanggang nagustuhan ko na siya. Kasi technically sa gym kasi, kaya ka mag-stay doon, it's not because of the workout lang eh. Oo, kasi yung mga ibang mga freebies, di ba? Yung mga nakikita-kita sa gym, Oo. mga ganyan. So, di ba, Bibili ako, bibili akong bagong sapatos. Bakit? May bagong ano din. Freebies Alam ko na yan, mga freebies mo. Anyway, so, go. di ba, magstay ka kasi sa gym kasi because of the community. Okay, so doon ako nagstay at tumagal. So, after a year and another year, parang, basta ang gusto ko lang goal ko kasi, technical na addict na ako mag-workout. Kasi parang hinahanap na ng katawan mo. Ayaw mo nang tumigil kasi gumaganda na yung katawan mo. Mismo.
Tapos parang may nagsabi lang sa akin na bakit ayaw magturo. After 2 years to ng pag-work. So, nung 2 years ka na sa workout, gaano ka na ba katagal ngayon Tuturo. nag-workout? I mean, yung buong fitness journey mo, gaano na katagal? Kung fitness journey, Isipin mo, technically. Kung, simula nung una, nung na-depress ka, simula nun. Kasi that's your journey eh. Doon ka nag-start. siguro 24 years na. 24 to Wow! 25. Kaya ang liit mo, no? Mm. Ay, parang pag nanunto ka, wasak yung mukha eh. Wow. Yeah, mga 25 years na. Pero teaching, mga 22 na. 22 years na ako nagtuturo. Okay. Paano yung first mo, coach? Paano ka una nagturo? And paano ba yan? Paano forward ba? nakapasok? O paano ka nag-start dun sa teaching ng workouts? Oo, kasi- First of all, bago muna ako maging coach, parang meron ako, yung friend ko nakasama ko nga, which is ano rin siya ngayon, until now coach pa rin siya ngayon. Kumbaga kami na lang yung talagang Natirang nagtuloy. OG, oo. Na nagtuloy. Oh, Kasi, pero parang pangit sabihin pag OG, parang ano eh, no? Mga ano kumbaga mga kami lang legit, yung mga kami legit lang na yung nagtuloy. Kasi mga ibang batch namin talagang wala hindi tinuloy. Ayun. So in-encourage niya ako kung gusto ko mag-work. Kung gusto ko Turo. magturo. So sabi kong ganun, parang pwede ba? Nung nag-start kasi ako, medyo introvert ako, Kel. Mismo. Talaga? Mismo. Hindi ako nagsalita. Totoo. Hindi ako nagsalita. Parang kakausapin lang kita pag kinausap mo ako. Pero hindi ako yung mag-engage. Okay. Ganon. Tapos sabay, hindi. Nandito ka na rin. Lagi ka na rin nasa gym. Di, magturo ka na lang. Pagkakitaan mo na. Pero ako kasi nung time na yun, parang very passionate lang ako Workout. mag-workout eh. So sabi kong gano'n, sige, try natin. At least magiging libre na yung gym ko. Dun muna ako nag-start, Kel. Parang si Tito Mikey, di ba? Si Mikey. Basketball din siya. Yes. If you guys know Tito Mikey, Si Tito Mikey. is Mikey one of... Reyes. Mikey Reyes? Reyes, ba? Reyes. Reyes. Oo, Si pinapanood Tito mo. Mikey. Ano Si nun? Tito Mikey. Once nag-start siyang mag-basketball din, di ba? And then magaling din. Hindi maroons din yan. Magaling din. And then, nag-gym din, di ba? Nag-gym din. Nag-coach Naging din daw trainer siya. din siya. And then, doon niya na-realize kung paano niya makikilala yung sarili niya. Oo. So, aside from kilalanlan yung sarili ni Tito Mikey, ikaw ba, coach, masasabi mo na, sa gym talaga yung nagbigay sa'yo ng meaning or purpose or life? Or masasabi mo na parang, kung walang gym, walang Coach Flex or wala ako ngayon? Yes, Ganon? actually. Kasi technically dito sa gym or dun sa dito ko Fitness dito ko talaga nakita kung ano ko. Kung paano ko naging ganito and paano ko na-enhance pa yung mga kailangan ko ilabas. Katulad ng sinasabi mo sa akin, Kel, dati na nung nagkita tayo tapos after 2 years nakita mo na may nailalabas pa ako. So, na hindi ko ina-expect na hindi ko sinasadya. So, malaking bagay siya na nailabas ko yung mga skills na pwede kong Yun, gawin. hinihintay ko kung ano yung nilabas mo eh. Parang, kasi parang, ano kaya yung Ang dami, nilabas? di ba? Ano kaya yung nilabas? Parang ang dami niya nang nilabas. Buti skills. Buti na lang. Skills. Buti na lang. Okay May lang. skills. Oo, Kasi medyo skills. parang, Oo, di ba? mahirap Pag nasa dito. gym ka parang, bakit kami nilalabas sa gym? Bukod sa pawis. Di ba? Okay. Yung skills. Okay. Skills. Okay, sige, gano'n na tayo katagal mag-aalala? Parang 7 years, Kel. No? 7 years. No? Kayo, coach, gano'n na kayo katagal parang 2? 3? Hindi, Bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic. So, siguro mga 4. 4. Coach Flex, ito, question ko. Kasi you are known as a celebrity coach. Kailan yan nag-start na maging celebrity coach ka? Actually, 2007, may mga na-handle na ako mga clients nun, na mga artista. Pero nag-boom siya talaga, siguro dahil because of social media. Yun, yung nag-meet kami ni Kel, 2016. So parang sinasabi mo ako yung... Si Kel ang pinaka-good luck charm dito. Cut na to, end na. End na, naiyak ako. I guess yun talaga, kasi... Hindi, pero grabe din kasi yung transformation niya. Diba? Oo. Kasi 2016 talaga, feeling ko dun yung nag-boom. Nag-boom din siya talaga. Tapos, yun na. From there, marami na akong nakakuhang messages na nag-a-ask na ng... Anong message? Yung Indecent mga ba to? Hindi. Pero naalala ko nga, yung, di ba, tayo lang yung magkakasama lagi sa gym. Di ba? Tapos,
Si to, Coach talaga. Anytime Fitness talaga to. Isa yan si Coach sa mga shareholders ng ng Anytime Fitness. Hindi lang yan nagsasalita pero mayaman tong tao na to. And you just have to claim it. Just say yes all the time. Every time magsasabi sa inyo maganda. Just say yes, di ba? Hindi kasi that's affirmation. Parang napilitan pa siya na. Di ba? Parang mayaman ako. Kasi baka sagutin niya yung dinner mamaya. Di ba? Kaya thank you na agad. Anyway, yun yung naaalala ko sa atin na Doon nag-start. hindi naman parang sa akin talaga, Papa, nag-start. Hindi naman sa akin, Coach, kung ano may sinasabi niya, well, thank you, nakaka-flatter yun. Pero I think, nung nakilala ko kasi siya, alam mo na marami kasing nagturong coach sa akin Yan. na malalaki din talaga. Magandang yan. Pero, Sige. Papa, malalaman mo na hindi sila seryoso. Yung parang gusto lang nila yung bag. Gusto lang nila yun. And, nung nakilala namin ng family, kasi buong family kami nag-coach doon, kasi malapit yung bahay namin sa gym. Parang mga 5 minutes away, Coach, diba? Nakilala namin, si Coach Flex. Tapos, nag-enroll kami, diba? Nag-enroll kami sa'yo na parang, ito, sige, tayo, magbigay tayo ng maghingi tayo ng course sa kanya, mag-aral tayo sa kanya. And then, siguro mga 1 year tayo nagko-coaching, diba? Tapos, parang ako, nakikita ko na rin, medyo, parang okay. Hanggang sa naging family na kami. Tapos nakita ko talaga sa kanya yung sincerity yung laman. Kasi, sa libro, di ba, ang binabasa mo, hindi naman yung cover Ang binabasa mo yung laman, yung content. Para sa akin, ikaw, Coach, yung isa sa mga legit talaga na nagsasabing, hindi ako pera-pera. Ako, gusto kitang matulungan, ma-achieve mo yung sino ka. Yun yung naramdaman ko as Michael, na kahit na hindi mo ako kaibigan, kahit nung nag-enroll pa lang ako sa'yo, isang text ko lang sa'yo, isang text lang namin sa'yo. Totoo yan, totoo. Lagi. Kahit ako. Lagi yan, Okel. Imbes na hindi niya dapat ibigay, iniiwan niya na sa akin yung mga yung mga program. So, food talaga. Yun. Alam mo, may bayad. Sa coach, di ba parang may bayad yan kada, sabi mo Bawat tanong. But sa kanya, bawat tanong, di ba? Alam mo naman yan. Kasi, syempre, coach ka, alam mo yan. Sa kanya, bibigay niya yung Monday to Friday. Tapos, kailan ka free? Sabay tayong kainin mo to. Ito, coach, okay ba na kinakain ko to? Okay lang ba kumain ako ng ganito? As in, wala siyang isang question na maalala ko na hindi niya sinagot o hindi niya itinulong sa akin. Tapos yun, hanggang sa naging family na lang kami, hanggang sa, sobrang love namin yung isa't isa, hanggang sa, sabi niya, Kel, huwag ka na magbayad sa akin. Alam mo yun? Ako bahala sa'yo. Yung ganun. So ako, for me, sabi ko nga sa inyo, hindi mo kailangan magsalita sa akin na sobrang engrande, na sobrang marosas. Yung actions yung nag-steal sa akin. Yung parang naninirahan sa akin. It's always the action. Yung mga actions mo. So, sobrang ako bilang coach. Kasi nga sabi ko nga sa'yo, marami akong napagdaan ng mga coaches. Ano bang difference niya? Sige nga. Anong difference, kung magkakaroon siya ng difference isa yun, mga coaches? Isa yung sinabi ko na totoo. Yung totoo siya sa binibigay niyang program, pagkain, yung gusto niyang mangyari sa'yo. Kasi tinatanong niya, anong goal mo? Diba? Okay. Asan ka ngayon? Anong height mo ngayon? Anong weight mo ngayon? And then, paano natin to coach kukunin? Saan nga sasabihin niya? Marami akong na-try. Kung ano yung pinasa niya sa isang body type na ganito, Exactly. yun ang ibibigay ko sa body type mo. Hindi Bakit? customized. Hindi ko na kailangan mag-isip pa Diba? Kumbaga yung libro ko ito na to, hindi. Si coach, willing siyang tanggalin yung ibang pages kahit punitin niya talaga. Tapos papalitan niya ng bagong page, susulat niya ulit kung ano yung sino si Kel. Bakit? Gaano siya kadalas mag-workout? Sino, ganito, ganyan, anong oras siya? Parang ganon. Even yung technique na sinabi niya sa akin, hindi ko makalimutan to, coach. Sinabi mo sa akin, right after your gym, you eat 1 pongkan. Hanggang ngayon. Bakit yun? Yan. Bakit mo sinabi sa akin yun, coach? Bakit mo sinabing Kasi kumain ako ng orange? Right after. Technically kasi after workout, kailangan natin ng simple carbs na pumasok sa system natin para yung protein na kakainin natin or iinumin natin na whey protein, ma-absorb ng katawan mo. Okay. So bakit tip yan, kinalaman? tip yan, Why not rice? Hindi. Kasi yung pongkan kasi pagka kinain mo siya agad, absorb agad .
Si Rice hindi siya agad. Kasi Medyo kasi mabagal pa si May Rice. water yung Pongkan eh, no? Hindi rin. Yung because of the simple carbs niya. When you say simple carbs, Oo nga, ano ano ba yan? yung May Makasalanan. exaggerated carbs. Makasalanan? Mga fast Simple? release to eh. Simple? Fast release. Uy! Simple pala. Iba yung sinful. Fast release. Ano mga klaseng carbs? Yan. Yung mga fast release or Oh, yung simple carbs. Ano Sim- yun? Oh, may simple lahat na carbs. matatamis, technically. Okay. Oh. Okay. So yung iba kahit na, Candy. kunyari nagpapalaki, Mhm. yung Pongkan kasi, usually ginagamit natin yun dun sa mga nagda-diet talaga, yung gusto maging lean. Pero kung yung medyo gusto magpa-bulk, yung iba iniinom na nila Coke Red eh. Agad. Coke Red. Simple Right carbs, talaga. Right after, tas whey protein para absorb. Si Kel ba, pati yung brother niya, nung nag-start, ano ba, mataba ba kayo? Ano ba? Parang ano hindi bang goal naman, nila? coach, ano? Para nung nag-start sila skinny fat ang dating. Ganun. Ano? Skinny fat. Alam So, mo, mga skinny, mahaba ang ano yan. Pasensya. Diba? Haba ng pasensya. Skinny fat. Ano Alam mo- yun, coach? skinny fat, pero fat. skinny fat technically ano siya. Hindi ka ba nakakita ng skinny fat? Hindi, gets. Okay, go. Kidding aside. So, skinny fat technically ano ito, yung mga mabababa yung muscle mass, pero mataas yung body fat. Pagka tinignan mo sila, payat sila, pero May taba ng konti. mataas ang body fat nun. Got it, Yung got mga it, got laylay it. dito. Okay. Oo. So, ang kailangan lang dun talaga, ayusin nyo yung kain niya, yung food niya. Tapos yung workout itself, kailangan din ayusin. So, lahat naman ng ginagawa natin sa pag-workout, lahat may timing. Mhm. Kasi yung iba kasi, may mga ibang coaches kasi sabihin lang sa'yo, if you want to gain weight, kain ka lang kahit ano. Ganun nga. Kain ka ng ice cream, kahit ng ganun, workout ka. Oo. Kaya, Anong mali doon, coach? ang problem, Ay, nagbibinata ka, coach. Nagbibinat. ang Go. ang problem kasi doon, 'di ba, pakainin ka ng marami. So at the end of the day, you get fat. Tataba ka lang. Magigain ka ng weight pero ang taba mo. Ang goal natin kasi is to Muscle. gain weight pero quality muscle, less body fat. Para at least if you want to So cut, pwede, kasi marami nagsasabi, laging sasabihin nila, it's either bawas ka muna ng body fat percentage, tapos mag-build ng muscle. So ang sinasabi mo, coach, pwede tayon sabay. yes, pwede 'yun. Pwede talaga. Pwede tayo mag-gain ng muscle at the same time Lose losing fat. body fat. Simultaneously. Pero mas may... But I sige. think you have to get the right coach. Kasi, tamo, even the best coach nagsasabi na may ibang coach na ganun talaga, 'di ba? Na nawawala yung nawawala yung pagmamahal dun sa journey na nangyayari. Kaya ang nangyayari, kung sino yung binigay sa isa, yun na lang din ang ibibigay sa isa. Yeah. So I think I'm not promoting Coach Flex, but I think he's one of the best coaches here in the Philippines. Results naman eh. Results Exactly. Yun ang magsasalita talaga eh. And hindi ka bago sa game, coach. Kumbaga, kaya nga naging celebrity coach kasi maraming mga high profile na nagtitiwala sa'yo dahil nakikita nila yung results mo. So, being a celebrity coach, may ano din ba sa iyo yun? Parang, bawal na akong gumalaw ng medyo ngayon. Bawal na akong gumalaw ng medyo mababa ngayon. May ganun bang nabibigay sa iyo yung pagiging celebrity coach? Actually, yes. No? Medyo Talaga? may rin siya talaga, disadvantage in a way. Sige nga. Na parang may iba kasi 'di ba parang mga artista 'di ba ngayon naiintindihan mo sila na parang minsan kahit pagod ka kailangan nakangiti ka pa rin sa kanila, which is gano'n naman ako sa gym. Kaya ko naman magtrabaho na gano'n, kaya lang may times na kunyari nagtuturo ka tapos mayroong nagtanong sa iyo, hindi mo pwedeng i-ignore, kailangan kausapin mo pa rin. Go ka pa rin. That's Coach Flex. Mm. Yun. Saan nang galing yung Coach Flex? Bakit Flex? Actually, ano yan eh. Nung, siguro way back, mga 2008, parang tinawag ako ni Pia Guanyo na Coach Flex. Kay Pia Guanyo nag-start yun eh. Wow. Okay. Oo, Coach Flex. Bakit? Nasaan ka? Bakit kayo magkasama ni Pia? Ni Pia Guanyo. Hindi, sa gym to. Yung tawa niya parang may laman, no? Hindi, sa gym din to. Sa gym din to. Tapos, technically, nung gumagawa na ako ng IG, parang sabi ko, sige, Coach Flex na lang ilagay ko. Doon Ano ba na. Coach Flex? Siguro, that time kasi nagko-compete ako eh. So, nakikita niya ako may... Mahilig ka mag-flex. siguro, yan. Ah. Tapos that time, yun yung ginawa kong IG account ko. Mhm. Tapos Anong doon year yan, nag-start. Coach? Kala Pia 8, Guanyo. 9. Basta 2008, 2009, tinatawag niya na akong ganun.
Tapos parang gumawa ako ng IG siguro mga 2014. Ang layo Oo. Tapos naalala mo pa yung 2008, 2009 scenario Kasi nyo. parang ayoko na mailagay yung pangalan ko na parang gagawa na lang. Kung sakaling hindi Coach Flex, ano yung may nag-wonder pa sa utak mo na parang pwedeng Coach Chicken, ganun. Pwedeng Coach Beef. Di ba? Kasi mahilig Hindi, ako siguro kumain yung ng pangalan chicken ko na breast lang, eh. siguro. Kaya ang sabi ko nga gano'n, nung iniisip ko yung pangalan ko, parang ang corny naman, pangalan ko na yun. Di ba? Pangalan ko lang din yung kilala naman na ako. Fern, Coach Fern. Pwede rin Tsaka yun. technically, that time, nakikita ko rin sa iba na iba yung mga handle Style accounts ng pangalan nila. Kumbaga screen name mo ito sa fitness industry. Pero hindi ko inisip na maging screen name siya talaga. Kumbaga yun talaga yung gusto mo. Dumating lang yung time na parang pag may nakakita na sa akin, Coach Flex na tawag sa akin. Okay. Nung una medyo di ba, medyo na ano ka pa, na hindi ka sanay na tinatawag ng Coach Flex. Ngayon, Pero pag tinawag, napatunayan mo naman eh. pero ngayon, pag tinawag ako dun sa pangalan ko, Flex doon ako medyo naiilang na. Talaga? So, sanay na ako sa Coach Flex. Okay. Anong para sa'yo, Coach? Ano yung, dito sa Philippines, ano yung masasabi mong top misconception ng mga tao or sa mga clients mo about fitness? Siguro sa mga babae, di ba muna? Sa kanila kasi... Tayo sa baba. Hindi, kasi usually... Joke lang. I love you. Kasi usually, Okay, go. di ba mga babae, parang if we say na mag-workout tayo, mag-weights, ang feeling nila lalaki sila, magiging macho sila. Totoo. So, pero actually dating mga tanong na yan di ba? Pero ngayon, as you see, most of the women right now are into fitness na. Yeah. So, mas makikita nyo nga, mas addict na sila mag-workout kaysa sa mga ibang lalaki. Totoo. So, which is nakikita rin natin yung transition sa industry, din nila. 'di ba? Mismo. So, medyo na iba na. Mas addict na sila kaysa sa mga addict sa workout Yeah. Parang may ibang addict na gusto ka parating. Anyway, Coach. Mabibilang mo ba kung ilang celebrity na yung na-coachan mo? Since the beginning of your industry. Yung celebrity hindi lahat. Kasi pag lahat, baka thousands na yan. Yung celebrity na masabi mo na, uy, ganito na pala kadami yung celebrity na, alam mo yun na. Siguro, kung simula, siguro mga 30 up na siguro. Kasi minsan magugulat ka na rin di ba? Parang may nag-i-inquire na sa'yo. may nag-inquire sa'yo. Tapos, actually ano rin talaga thank you rin kanila Kel kasi they supported me rin Parang nagkatulungan din talaga. Paano kanila tinulungan, Coach? Regarding sa kunyari, nag-YouTube kami, in a way. Tama. Tapos lagi kami magkakasama. So, kahit papaano, di ba, lumawak yung market. So, yan. Tapos, syempre, because of him, so mga sanga, so mga ibang celebrities, gano'n na rin, tumutulong. Hanggang dumami. Naalala ko nun nga, parang parang siguro 2-3 lang na celebrity. Sa Marco Gumaba, ako. Actually, sila Marco, dulo-dulo na Celebrity ako. Wow. Parang ganun. Naalala ko yan. Yung tayo yung mga sobrang addict sa gym talaga. Yun yung mga panahon na sinasabi ko sa inyo nung nag-uusap tayo na, di ba dumi-deadlift ako, Coach? Di ba nagsusumo dead ako nung ilang 300 ata yun di ba? Mabigat talaga. Ganun. Mabigat talaga. So, meron akong gustong kasi sa journey ko meron akong gustong I think na-correct ko naman siya along the way of my life. Masasabi kong hindi naman siya sobrang pangit na experience but I think we can learn. We can learn from it and I think we can teach. We can say to people na there's other ways na pwede mong gawin. And yung sinasabi ko na to, ito yung mga bagay na very sensitive pagdating sa, kunyari, nag-gym ka, syempre hindi mo siya pwedeng diretsuhin ng pag-uusap na parang, talaga, ganun, naggaganong ka, ganyan, diba? Parang ang tingin na sa'yo, parang, wala, cheater ka, walang kwenta yung muscle mo, ganyan. So, what I'm trying to say is, yung sinabi ko na bago ko na to, hindi naman nga siya sobrang mali. Kumbaga, hindi siya sobrang mali, pero ako kasi hindi naman ako bodybuilder. So, I think for me, mali. Kasi, anong goal ko? To join or compete the bodybuilding competition? Di ba hindi? So, para sa akin, kaya ako siya nasasabing mali for me kasi ginamit ko siya, to tell you honestly, parang gusto ko syempre,
alam mo yun, makita nung mga kababaihan, di ba, na parang, I'm one of the hottest. Kasi talaga, pag may katawan ka nung araw, totoo yan. Kahit naman hanggang ngayon, pag may katawan ka, parang ang sarap mo eh. Pwede ka mag-temple run sa abs ko eh. Dati, di ba? Parang ganun eh. Ganun. So, di ba? So, ang gusto kong sabihin at ang gusto ko itanong sa'yo, yung mga bagay na pinagdaanan natin before, using some medicines na can boost your masculinity and your testosterone. Yung mga enhancer. We can just call it enhancer. But, you know, the fitness industry, you know what I'm talking about. So, huwag kayo masyado magpaka-baby. Alam niyo yung sinasabi ko, mahirap lang siyang, di ba, baka mamaya ma-misunderstood niyo yung mga sinasabi ko. But I think yung mga enhancer na ginamit natin before, ako, I'll tell you the truth, guys, na I've used it and nakita ko yung journey nung hirap. Hindi madali eh. Kala ba nila madali na pag nagganon ka, okay, yon lobo ka agad? Hindi. Totoo. Akala ko yun. Di ba? Yung pinagdaanan, kukwento ko lang bago ko tatanungin ng mga questions na gusto ko yung tanong regarding the enhancers. Yung pinagdaanan ko nun, alam ni Gary yan. Nagpinagluluto mo ko love ng mga pagkain na walang lasa, paulit-ulit, at mga chicken breast, sweet potato, bawal may lasa, di ba? Meron man, pero apakaswerte mo. Tapos yung cheat day, hindi cheat day. Cheat meal. Sa isang buong araw mo, kung 5 beses ka, isa lang doon ang pwede mong, isang pirasong burger, walang fries, walang drinks. Di ba? Yung mga moments natin yan, hindi ko yan makalimutan. Pumupunta ako sa'yo to get the enhancer. We can say this because we're just telling the truth. And yung nakita ko sobrang not for me. And maybe God told me na, hey, hindi ka bodybuilder. Diba? Hindi mo kailangan yan. You're a singer. Kailangan mong pagalingin yung nangyayari sa boses mo. So, dun ako nagkaroon ng realization sa parang, what if, imagine mo, Coach Paul, kung hanggang ngayon ginagawa ko siya. Yes, maganda katawan ko, but I think hindi ko mapagsasabay yung hirap nung music, yung puyat ko sa music. Tapos yung nag-enhancer ka pa. Di ba parang gano'n na parang ang hirap niya gawin dahil feeling mo pag ako kasi akala ko nga ikaw din akala mo pag inilagay, di ba? Pag inilagay yun na yun eh, di ba? Gusto ko nga ang tanong ngayon kasi sabi mo nagtataka ako kasi eto correct me, hindi ko alam, gusto ko malaman din yung context. Kaya ka nag-enhancer. Tama ba? Kaya ka nag-enhancer kasi nga para yung proseso matanggal mo na. Yes, makat. Kasi sabi mo, parang ngayon, parang sinasabi mo, tama ba ako? Gusto ko i-clarify. Sabi mo, ang hirap pagsabayan yung pag magpakagaling ako sa craft ko as a singer. Tapos, itong enhancer ka pa. Na to, bakit ka pa nag-enhancer kung mahirap pala siya? Yes. Sige nga, hindi ko... yung discipline kasi, yung discipline ng pag-enhance, coach, ang mahirap eh. Alam mo yan, yung mga pinagdadaanan natin, tumatawag ako sa iyo, coach, anong pwede kong pamalit dito? Kasi wala akong nadalang pagkain. Yun, kailangan mo isipin. Pag hindi ka kumain, mas malala ang mangyayari sa katawan. Hindi ko alam na gano'n. So, all the more na dapat bago ka lumabas ng bahay, prepared mo lahat ng pagkain mo. Yes. Alam mo lahat kung kailan ka kakain. Hindi ka pwede makamiss. Kasi pag nakamiss ka ng isa, maa-adjust yung pagkain mo. Pag na-adjust tapos sumasalang ka sa show, sasalang kang walang kinain. Or sasalang kang busog, hindi mo siya kaya. Pero ano mangyayari? Sige, kunyari, hindi... Ang assumption ko kasi, pagka nag-enhancer ka, hindi mo na yan kailangan. Hindi pala ganun. Kumain? Oo, hindi pala ganun. Coach, kukwento ko lang, correct me if I'm wrong ha. Yung enhancer, parang ganito siya. Hindi siya genie. Yun ang enhancer, akala ko. gusto ko ng malaking katawan. Ng ganyan. 10 kilos ng muscle. Hindi ganon. Ang nangyayari, I got the enhancer. Let's say, malinis na. Before the enhancer, malinis ang kinakain ko 5 times a day. Sabihin mo nag-enhancer ako. Pagkalagay ko ng enhancer, yung workout ko times 2, times 3, yung pagkain na nutrition na nakukuha ko with the food, na healthy food, times 2 and times 3. So, yung pag-process ng katawan mo, times 2 and times 3. Same thing with the discipline. You have to sleep early. You can't drink alcohol. Bawal gimmick. Bawal gimmick, bawal yosi.
So, paano yun? Eh, di ba nung bagets ako, cute boy ako eh. Diba? Diba? Oy, masyadong sasalta dyan ha. Baka barata kita ha. Tambay ako dito, pre. Hindi, parang gano'n. Tama ba ako, coach? Tama. Na gano'n. Anyway, ganun siya kahirap, coach. Sobrang hirap nung pinagsabay mo yun. Kunyari, ikaw, nag-speaker ka. Tapos sa pag-speaking job mo, kailangan mong kumain during. Hindi pwedeng hindi. Kasi mahihirapan yung body mo kasi hindi niya kayang isustain nung normal na naibibigay na nutrition. Kasi nga, you are enhanced. Ibig sabihin, wala, kailangan doble rin yung pagpasok mo. Kailangan mas disiplinado ka doon sa pagkain mo. Kasi pag kunyari masama din ang kinain mo, times 2 din ng pasok nun. Kunyari, kumain ka isang donut. Kunyari, isang donut. Parang 2.5 ang kinain mong donut. Okay. Ganon. So, yun yung mahirap, yung pagdidisiplin ng mga bagay-bagay along the way. But, kahit ngayon, tusukan kita ng enhancer dito, kaya mo eh. Pero yun, the discipline during the enhancing, yun ang hindi kakayanin. Ba't man nasa ngayon, ang tanong ko, kasi speaking of that, ng ganyan. So, ang nangyayari ngayon, parang sinasabi nyo na kaya ka tumigil dahil ang bad effect nun sa'yo is parang double the effort. Pero meron pa ba siyang ibang bad effects? Kung bakit mo nasabi, teka, this has to stop. Aside from bad effect, hindi ko naman pwedeng sabihin kasi wala akong masyadong alam sa enhancer. Parang ano lang talaga sa akin, parang may nagturo talaga sa life ko na hindi ko siya kailangan. Kasi anong goal ko nga? Kung bodybuilder ako, I think pwede ko siyang gamitin kasi kailangan ko makipagsabayan sa mga naka-enhance. So once na na-realize mo na life is only one-time offer, you'll respect the temple. Because this is your temple. Hindi ka pwedeng magpasok ng kahit na anong katarantaduhan sa temple. Pag ang temple may masamang enerhiya, ano nangyayari? Nagkakaroon ng bad aura. Same thing with me. Mainitin ang ulo ko. Kasi may ganun talaga eh. Meron talaga mainitin ulo mo, mabilis kang maasar, mabilis kang mapikon. Kasi nga, even your emotions times Kasi 2. technically, hormones kasi siya. Diba? Hormone siya. Anyway, So, parang ano lang yan eh. yun. Parang sa mga babae lang Coach. yun, di ba? Pagka nagkaano. Yun. Kung hormone siya, pwede mo bang i-elaborate sa amin kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng enhancer? Sino ang pwedeng mag-take at sino ang mga feeling mo, hindi mo to kailangan? Technically, hormones are, di ba, yan, yung mga testosterone. Anything naman, kahit yung sa mga babae, kahit yung mga pills are hormones. So, tawag dito, Ini-enhance. parang yung mga pills, di ba, we can say na steroids sila. Di ba? Pero, technically, hormones lang naman yung mga yan. Nagiging pangit lang kasi pag sinasabi nilang steroids. So, meron na siyang tatak na pag steroids, Stigma eh. pag Pangit steroids, na nga, pangit. So, technically, hindi naman ganon. Yun lang naman i-clear natin na it's hormones lang. So, dun sa mga nag-e-enhance, parang, kunyari, ako, pag nagko-compete ako, I take, di ba? Kasi, yun nga, tulad ng sinasabi ni Kel, paano makipagsabayan dun sa mga enhance. So, ang ginagawa lang naman niya, parang, pagka meron kang mas mataas na, kumbaga sa ano pare, parang sasampulan na lang natin na, parang kotse mong stock. Nalagyan mo ngayon Nilagyan mo ng twin pipe or twin whatever. pipe or Yes. So mas bibilis siya. So parang ganun lang din naman siya. Bibilis ang proseso pero kailangan mo rin pagtrabahuhan. So double the effort din. Kaya lang syempre yun nga sabi rin ni Kel, double din yung disiplina. Kasi once na naka-enhance ka, marami ring mga side effects in a way. Ano yun, coach? Technically bawal bawal uminom kasi hormones, syempre kahit papaano synthetic to, di ba? So, yung liver natin overload. So, overload na si liver, inuman mo pa ng inom ka pa ng alak. So, medyo hindi na rin okay. May nakita ka na ba, coach, na nakita mong gumaganon kaso hindi niya dinisiplina yung sarili niya tapos may nangyari sa kanya? Actually, marami naman na akong nakilalang ganyan. Pero sila naman, ang mga cases nila minsan is kakaroon sila ng kidney failure. Yan, yung mga ganun. Pero ano naman sila talaga, parang inabuse din talaga nila yung sarili nila. Pero which is nangyayari yan. Kasi technically, if we go to bodybuilding talaga, it's very addicting.
'Di ba? Talaga. The sport itself, hindi ko naman sinasabi yung pag-take. Okay? Pero very addicting kasi gumaganda katawan Na-enhance nyo. yung katawan mo Kumbaga na yung fitness journey mo, Oo. paganda lang ng So, paganda. tayo, dahil gumaganda katawan natin, All hindi- the more mo naiisip yun. oo, di ba? Yung tipong dumadating talaga yun sa point na gano'n na, Or, minsan, may one-time offer. Meron ako ditong sobra. Meron ako ditong sobra. Mura na lang. so gano'n. So, very addicting siya. So, ikaw ba dahil napupuri ka na ng mga tao, yung ganda ng katawan mo, ganyan. Titigil mo ba? gusto mo, So, hindi mo mismo. ititigil yun. So, may mga taong gano'n. Nagigets ko na si Goku. Mm-mm. Oo. No. Loaded yun, pre. Di ba? Loaded yun. Pag ginawa, kahit siguro ito lahawasin, dilipad ka doon di ba? Sapakin ka, tumatalsi ka sa bundok, wasak Diba? yung Ganon, bundok. ganon, Mismo. ganon. So, ano yun, coach? Yung pag-take ba ng enhancer, tama ba yung sinabi ko na pag magbe-beach ka, huwag kang magganon? For me, parang napaka-useless naman. Di ba? Diba? Parang you're just taking it pero ang goal mo lang is dapat maganda ka sa Gumanda yung beach. katawan mo, oo, yun. Di ba? Pang Instagram lang. So, bawal yun. It's a no-no for you. Para sa akin. So, most of my clients rin naman pagka nag-ano ng ganyan, Nagsasabi sila sa'yo na gusto ko. dinidisregard ko rin naman kasi talaga. Not talaga? unless si client talaga yung may gusto na Nag-insist. nag-insist. Pero first of all, di ba, hindi ko talaga siya inaano. So, not unless you have like this na kailangan Yes. talaga Yes, na yes. magagamit Mismo. mo, Mismo. na magagamit mo sa trabaho Mismo, na kailangan. Mismo. Okay lang. Pero kung gagamit ka dahil gusto mong mag-beach, gusto mong mapansin ka ng mga, technically, mga babae, di ba? Yun lang naman yung gusto niyan eh. May abs sila sa beach. Papunta talaga So- tayo dun Okay, So- go. So, dinidisregard ko sila. So, mas gusto ko na lang na hindi mag-diet na lang sila, mag-workout na lang sila. Mhm. Kasi kaya naman nating ma-attain yun. May na kita ka na ba o kakilala ka na babaeng nag-enhance? Actually, marami akong kakilala. Yeah. Oo. Talaga? Pero Kaya lang ano sila? Bodybuilding sila. Bodybuilder sila. Oh, at least. Bodybuilder sila. Pero yung mga kunyari, coach, gusto kong maging hot, ganun, wala pa. Wala naman. Wala. Good. Kasi dinidisregard mo nga din naman di ba? Tsaka ako kasi, kunyari, female, di ba, lalo na. If they take hormones kasi, ang tinitake nila guys kasi, hormones ang panlalaki yun eh. So, automatic, if they take hormones ang panlalaki, bababa na boses nila eh. Okay. So, Hindi ako naman naman, sila ayoko naman, magkakabigote. ayoko rin naman dumating sa point na pag at the end of the day na gusto nilang bumalik yung boss nila, sisihin nila ako, di ba? Hindi naman ano yun. Talaga? Nasisira kasi yung I think kailangan mong kontrahin uli yung hormone, 'di ba? Kumbaga kailangan mong take pero ng girl hormone. ano siya, o Kel? nandun na siya. Yung physical, kayang mabalik. Pero yung vocal cords, hindi. Talaga? Oh, yan sa lahat ng mga kababaihan. Narinig niyo one of the best coaches na wag, 'di ba? Wag. Kumbaga hindi Wag- talaga kasi Wag, pero ano pa rin, Kel? Kumbaga wag, pero syempre, decision pa rin nila yun. actually, ginagalang pa rin natin. Pero yun na, ang gusto ko nang sabihin, kaya ako sinabing Kumbaga, wag. ire-respect lang natin. If you're not a bodybuilder talaga, just, please stay at home. Kung kaya nati na lang. 'Di ba? Work from home. Anyway, maiba lang tayo doon sa usapan kasi ganun. Kumbaga, ikaw ba, coach? Ano ba, until now ba, you're still using it? Or matagal mo na rin siyang tinigil dahil hindi ka na nagko-compete ka ba or hindi ka na ba nagko-compete? Actually, ngayon hindi na talaga. I decided na rin na hindi mag-compete 5 years ago na rin eh. So, tulad ng napag-usapan namin ni Kel dati kasi nagba-bodybuilding ako noon kasi syempre kahit papano, you need to market yourself na Portfolio. Ikaw ang Nag-workout ka. body. Oh. yes. Tapos dumating din yung time din sa akin na tawag dito, nagprep ako or nagpapakondisyon lang ako because of a contest. So, walang pinagkaiba yun dun sa parang gustong mag-beach. Okay. Di ba? Parang gano'n lang din. Good Pero point. ito may Tama. competition, okay. Tama. Pero parang, ang nangyayari lang kasi, yung lifestyle is, after the competition, kain ng Balik na marami, ulit. balik sa, alak, etc. Pambababae, ganun. Alak, gano'n. Alak! Inulit-ulit yung alak, Tinan mo si Ate Trish. Alak. Shout out to Ate Trish. Ayun. So, nangyari nito, Kel, parang dumating yung point na parang meron ako isang competition na hindi ko nalaruan for the very first time na
Prinep ko Naggaganon talaga. ka, oo. Na prinep. As in prep. Naka-prep ka, tas di ka nakasali. Oo. Bakit? May mga ano lang, mga problem. That year yata yun yung namatay yung mom ko. So medyo hindi kinaya. Pero naka-prep ako nun, pero hindi lang natuloy. So sabi kong ganun, after that competition, itutuloy ko lang yung pa-condition lang. Which nagawa ko naman. So sabi ko, kaya ko palang magpa-kondisyon na kahit walang competition. Okay. Kung So, competition finish ka kahit walang competition. So ngayon na lang, ginagawa ko na lang kasi dahil parang pang-motivate sa akin. Kasi dati motivation ko yung pag-compete eh. Para Yeah. maging fit and healthy, di ba? Ngayon, ang motivation ko na lang din kasi dahil naging coach flex na rin ako, nakikita ko ng tao. Siyempre, isa na rin ako na nag-i-inspire sa kanila. Mismo. So, Totoo paano yan, ko sila totoo yan. ma-inspire Exactly. kung mukha akong hindi nag-workout, di ba? Ang daming ganyan. Gusto mo pag-usapan natin yan? Di ba? Ang dami kong gym Oo. na parang nakikita ko. Oo. Parang mas mukha ba ako instructor Kaya nga. Hindi, totoo. Real Pero talk. Real talk. shout out to the real gym goers na Ah. hindi lang sila, alam mo yun, ang ganda nung paniniwala mo kasi coach na paano ko nga naman papakita na isa ako sa pinakamalulupit, yung katawan ko mukhang kengkoy, di ba? Hindi, Bakit nga totoo. naman yun? Kasi sa akin naman, Kel, parang you're representing the fitness industry, di ba? Parang for me, hindi naman lahat puro talino eh. Di ba? Kunyari matalino ka na, Magaling ka magbigay ng mga kunyari matalino ka na or you have everything. the credentials already. So ang kailangan mo na i-workout, katawan mo. Yung kumbaga physical Physical mo. attributes So naman, bakit kung meron ka naman chance na gawin, ba't hindi mo pa gawin? Exactly. Di ba? Ito, So coach, ito, yan, mga behind the cameras natin, mga addict, mambaba. Sorry, mag-workout, sorry. Nag-slip talaga. Oo. Lumalabas talaga. Parang hindi ko lalo yung Teka nga, director punasan natin. ko nga yan. Lalo yung director natin. Di mapigilan, Ang bait-bait niya. Hindi. Biro lang. Wala. Ang tanong ko lang, ba't lagi kang naka-belt bag? hindi. Lagi ako Pakita mo nakabelt. yung belt bag. Nakita niyo ako sa nakatakip? Bakit? Yun lang gusto. Hindi. Ang tagal na namin gusto itanong ni Kuya yan. Ang tagal na. Hindi, belt bag kasi very important sa akin cellphone ko eh. Aha. Tsaka yung wallet ko. So gusto ko lagi lang silang katabi ko. Aha. Yun Hindi, lang. yun lang pala yun. Meron kasi akong ibang pananaw dun eh. Hindi kasi, di ba, parang sa sobrang tagal mo na nagbe-belt bag, kahit paglabas mo ng shower, nandiyan na yung belt bag agad. So parang, ano ba to? Defense mechanism ba to? Para kapag naging warrior si Jun, the warrior. Di ba? He's the cover-up, ganon. De, joke lang yun. I love you, coach. De, para ano lang yun, ang nakakatawa, hindi naman nakakatuwa na sabihin na isa yun sa mga naging coach, naging parang personal, trademark. Na parang pag nakita mo yung si Coach Flex naka-belt bag. No? Bakit? Yun yung ang tagal ko na gustong tanong sa ito. Di ba, gino-joke naman kita sa gym, di ba? Bakit ka naka-belt bag? Ako may question ako sa'yo, coach. Yan ang gusto ko. Siyempre, pagka nagko-compete ka, yan yung pinaka masasabi mong Fineness, yes. peak ng physique mo. Nagkaroon ka na ba ever ng mga indecent proposals? Lalo na sa mga Uy, iba yung Gusto ko yung ngiti, ah! Oo, Gusto ko yung May, ngiti, may pungay eh. Okay. Go. Hindi, actually wala. Alam mo, showbiz nito. Apaka-showbiz nito. Hindi, natatawa lang ako. Sabi ni Coach, Coach, nagkaroon ka na ba ng indecent? Sabi niya, actually wala. No? Alam mo, naniniwala ka. Hindi ako. Gusto mo tayo na lang mag-uusap. Ano ang indecent proposal mo? Yun, totoo. Wala, baka mukhang mas marami sa'yo. Hindi. Ako? Gusto mo? Ako, wala. Oh, di ba? Weh! Di ba? Good answer. Hindi, nagigets ko yung gusto sabihin ni Coach eh. Next question, please. Ganun eh. Pero, hindi, kumbaga, kahit hindi ka na magbigay, Coach, ng mga indecent proposals, parang ano lang ba? Parang, ano yung mga way mo? Para, ano mo yun? Para, kasi sigurado meron eh. Imposibleng wala. Sa 25 years of you training
Dati. the fitness industry, paano mo sila, sure ako, hindi ako naniniwala eh. Hindi ko tatanggap yung sagot mo kasi. Kasi, alam ko meron eh. Paano? Yun yung gusto kong malaman kasi mahirap din sa inyo yan. Kasi, Kaya paano mo i-deflect? paano mo siya, Para lang at least. ano yun? Kunyari si agad Direk, magamit ni Direk. Ganon, di ba? Hindi, actually, may mga di ba? Yan. Pero dati pa to. Sabihin, oo sige. naman. Puro disclaimer eh. Walang MTRC. Ate Trish, pwede ba, may bahay kami doon, pwede ba doon ka muna? Kasi hindi makapagkwento yung asawa mo eh. Anyway, go. Sige, go, game. go. Hindi, actually, di ba? Nung nag-start ako, syempre, nung gumaganda katawan mo, technically, sanay na rin naman Ganda ng ngiti mo, hayop. Nahihirapan talaga. Hayop. Hindi, alam mo, nahihirapan. Coach, nababasa ko. Oh, Di ba, puro masamba technically, actually, ang daming sa'yo. Dinadama kami sa teknikalan, ha? Oh, technically, actually. Yung Coach daming- Flex, yung Oh, Coach go, Flex, go, go, Coach go. Flex. Yeah, game. Matagal na to, naniniwala kami, matagal na to. Matagal na to. Naniniwala kami. Hindi. Pass. Okay. Actually, napapansin ko rin naman yan, di ba? Pagka may mga babae. Okay. I-clear na natin. Lagi may disclaimer to. Hindi, i-clear na natin. Nakakaasar ka, Coach. Hindi ikaw ganyan. Hindi ka ganyan, ha? Ako pa nagkukwento tayo, diretso ka sa akin. Coach, may tissue parang pawis na pawis ka. Aircon naman tayo rito. Lamig-lamig, coach. Hindi, seryoso. Tumutuloy yung pawis. Tumutuloy yung pawis, coach. Lamig-lamig, coach. Side na ba ako? Naka-18 tayo, coach. 18 degrees tayo. Kilala ko kasi to eh. Kilala ko to. Nasa tapat pa na yan. Kilala ko to. hindi kasi pagkaganon, Hindi kanya Coach. makipagkwentuhan sa akin yan. Pag ganun ni Pero Coach, ngayon- kasi tumulo yung, may tumulong pawis. Coach, yung kunyari nasa gym tayo, walang nanonood, gano'n. Yung kinukwento mo. Hindi, atin. Hindi, ganito na lang. Atin. Ano yung tsura? Atin lang, coach. Walang nakakakinig. Okay, walang Ano yung mga nakakakinig. magaganda? Ano naman, wala naman tayong inaapakang masama dito. Kung baga yun, Ano ulit real tanong, lang. Mga, Bigla nagkaroon ng amnesia. may low level amnesia na. Ayos Pangit yung Sige. tissue, nakakatanggal ng questions. Ano yun? Yung kinukwento mo na, pakwento ka na kanina eh. Kaso parang hindi lang totoo kasi iba yung ngiti mo eh. Yung paano ka magkwento, yung ganun. Okay, dati pa to. Dati. Naniniwala nga kami. Ano yan, indecent? Ang daming Ang dami pa ulo nito. Oo, yung ganun. Kumbaga, paano mo... paano mo dineflect or Or pwede mo you namang respond? aminin kung hindi mo dineflect, di ba? Wala palang deflection. Kaya wala tagal. Galing na, talaga. Sabi niya, sumagot, no? To cut it short, goodbye, music line. Nag-walk out kayo. No? Hindi, parang gano'n. Yung indecent. Sige. Yung indecent. Na, How you deal? hindi mo how you dealt with the... Hindi, actually, may mga naman talaga, di ba? May mga nagpapapansin. Ramdam nyo naman yan eh. Mismo naman, oo As naman. lalaki, Mismo. mararamdaman nyo. Pero, first of all, ang inaano ko na lang talaga na, syempre, may asawa ka. Pray Diba? agad. Pray agad. Tulad ng lagi mo sinasabi sa akin. Wag mo tulungan kasi ng sagot. Kasi nakakatawa kasi kilala ko to eh. Kasi parang Okay. feeling niya, ina mo Kel, yari sa akin mamaya. Natatakot din ako eh. Baka mamaya, akala ko ba tutulungan niyo ako sa podcast niyo? Okay. Sorry, go. Hindi, actually, yun nga. Tapos, ini-ignore lang. Tapos, i-friend zone mo na lang talaga. May mga gano'n naman na yun agad. Hindi, pero paanong mga ano nyo? Hindi, kasi maganda rin magkaroon tayo. Kunyari, at least para sa mga nanonood din sa atin na, how do you deflect? Anong Uy, mga friend way zone natin ka sa akin, para... ganon? Oo, hindi naman ganon, coach, di ba? Hindi, actually, Body language. technically, gano'n na rin. Parang, may iba kasi talaga makukulit eh. Yung mararamdaman mo yun. Dinidikit na no, yung mga ganun. Hindi, totoo lang. Yung totoo lang tayo, coach. Huwag kang tumawa sa akin. Di ako nakikipagbiruan sa'yo ngayon. Di ako Sabi lang, Ate Trish, Ate, may kwarto ko dyan, oh. Kasama mo dyan. Kami mag-usap lang muna kami. Hindi, di ba? May ganon. Hindi, isa sa mga nakakatulong kasi kunyari yung ang bagal mo mag-reply.
And ano pa yung mga ginagawa? Hindi, actual, ako naman, pagka may nag-reply sa nagre-reply agad ako. Kahit Pero, ganun. pero inaano ko na agad na parang, basta pararamdam mo na lang talaga na ano lang, na Trabaho. Kasi gano'n naman talaga, more on sa Kumbaga trabaho professional ka talaga. Ba't kang umingiti? Grabe, coach yan. Oh. Gets. Di ba? Pero guys, meron lang akong gustong sabihin sa inyo ha, na lahat na makapag-comment dito, kung ilan ang technical na sinabi ni Coach. Pati actually. Oh, nakadami Pag din. nabilang nyo, mamimili ako, bibigyan namin kayo na Tuloy-tuloy pa rin dito, yung ha? pawis, ha? Ilagay nyo sa comment kung ilan ang technically at actually ni Coach. Just for that question. Ang title nga nito, actually. Oh. Grabe. Pero ito, Coach, meron ka bang mga, for example, kasi nakikita mo, meron tayo dyan picture ni Michael Jordan. Si Michael Jordan, tinrain niya ni Tim Grover, one of the best coach coaches, sa sa athletics department. So, ikaw ba, kung tatanungin kita, kung meron kang mga top people in mind na naaalala, na sa clients mo na parang na-inspire ka talaga, sino-sino yun sa mga clients mo, tapos sabihin mo why. Para at least, baka hindi nila alam. Wala silang You're just chance thankful na naturuan mo sila ganun. Grabe to. Kasi si Tim Grover, sabi niya, iba talaga si Michael Jordan at si Kobe Bryant eh. And sinabi niya yung mga reasons why. So, ikaw ba, meron ka bang mga ganong clients na i-bash sila sa lahat? And parang maaalala mo sila dahil sa, could be work ethic or sino-sino sila and why? For me, si Kel, una. Tanggalin mo ako, Coach. Masyadong safe yan. Naisip ko na yan. Bago ka pa magsalita, kaya hindi ko kinakat si Coach. Sabi ko, pag sinabi nito ako, patay ka sa akin. Agad, ang bilis ng baril ko. Pam! Hindi, pero hindi. Bumalik Ito, agad eh. Hindi, teka lang. Sige, mamaya sabihin natin yung hindi siya. Pero kung siya, bakit? Ba't siya? Si Kel kasi pagka may pinagawa ka sa kanya, talagang gagawin niya. So, buong puso. Kumbaga, buong lagi puso. niya kasing sinasabi sa akin pag nasa gym, Kel, kunin mo yung number nun. Ako ba? Gagawin naman. Bakit ginagawa ito? Kaya hindi ako makakalimutan ito. Kasi, Ito IG yan. Nakita mo yung ngiti ni Coach. Nakagana. di ba? May gigil. Di ba? Hindi, yan. Hindi. Kidding aside. Sorry to cut you, Coach. Go. Bakit? Ba't Ayun nga. Pagka may pinagawa ka sa kanya, alam mo yung dedication niya talaga dun sa pinapagawa ko sa kanya. Gagawin niya talaga. So, sa diet, kumbaga sa diet pa lang, kung ano yung binigay ko sa kanya, may mga walang lasa yun, kakainin niya yun, di ba? Yung pinakamahirap sa workout yung diet. Plus yung workout niya, parang, di ba, ang hirap din For Kel, syempre may mga gigs din to Puyatan. mismo. Pero kahit puyat, nag-workout pa rin. So, isa yun. Kaya nakita ko si Kel na one of the, talaga na, masasabi kong, I love you. Pero hindi po very yan bayad, hard hindi po work. yan bayad. Love Okay. ko lang. Pangalawa ko siguro si Chris Bernal. Oo. Talaga? Si Chris kasi That's parang, true, kilala ko. si Chris, kahit puyat na puyat yun, talagang pupunta pa rin sa gym. Kahit nasabihin kong, magpahinga ka, Kailangan mo to. kailangan mo magpahinga, pupunta pa rin yun. Parang naalala ko yun, may taping siya ng 1 a.m. Pumunta yan ng gym ng parang 11 a.m. para mag-workout saglit. 11 p.m. 11 p.m. Tapos 1 may a.m. taping siya ng 1 1 a.m. Madaling araw to. So, nagpunta pa siya sa gym ng 11 p.m. Pinapauwi ko na kasi nga. Baka sumobra Coach, yung... may question ako bago mo ituloy yung mga spectacular clients, no? Hindi ba masama yun? Yung kunyari, puyat ka, tapos nag-workout ka. Sa puyat, syempre, masama. In a way, kasi yung recovery, wala So, would you say na dapat, kunyari may mga ganun? Kunyari, sa akin mangyayari yun, meron akong taping ng 1 a.m. Tapos, wag na ako mag-workout. Ano sa tingin mo? Kasi nung time na yun, talagang pinapauwi ko na siya. Sinasabihan ko na rin na umuwi siya. Pero sabi mo nga, hindi mo mapipilit ang isang tao Oo. kung sila ang may... Oo. So at least sinabi ko nang wag mag-workout. Parang ganun. Pero kaya mas sabi ko rin na ano rin si Chris pagdating sa solid pag-workout. din. Beast mode din, no? Beast mode din siya. Tapos kahit payat yun, malakas bumuhat Sa mga talaga. athletes mo naman, hindi naman sa mga celebrities. Siyempre, may mga hawak ang mga, alam mo yung under coach flex na mga atletang sumasali talaga. Sino yung dalawa na
it can be, girl or boy, na pwede mong sabihin na ito yung top 2 ko dun sa lahat ng mga tinuruan kong atleta ko na, walang walang 1, 2, 3, 4, 5 na maiinggit yung iba. Yung kumbaga, for you lang. Oh, right now, kung sino naalala mo. Sino yung top 2 mo na atleta mong sumasali sa bodybuilding na masasabi mo na, parang si Keldin to, ganito, sinusunod, ganyan. Sino sila? Yung unang athlete ko siguro yung yung taga Cebu, si JD Salang. JD Salang. Oo. Parang 24 years old lang siya. So, pero makikita mo rin yung dedication niya dun sa... Kasi ito bodybuilding talaga eh. Yun nga, yun yung kaibahan. Oo, bodybuilding talaga. So, alam natin pag sinabi nating bodybuilding, sobrang very disciplined ka dapat sa pagkain, sa workout, timing sa lahat. And pagka naka-prep ka, mamamatay social life mo. So, bawal gimmick. Di ba? Kasi maaga ka matulog. Mismo. So, for me, siya yung isa sa mga athletes kong masasabi kong mag-excel. And we are eyeing na mag-pro siya this year. Wow. Ito ba, coach, yung nagkakamera? Si JD Salang. Iba to? Hindi, iba. Okay, sorry. Iba. Wala ko yun. Okay. Yung pangalawa? Pangalawa siguro si si Walang Kadjo. inggitan to walang inggitan. Si Kadjo, si Kadjo, yung co-trainer ko. So, ang nakita ko lang sa kanya kasi parang way back 2018, parang gusto niya na talaga mag-compete. Hindi lang natutuloy. Kasi nga parang may mga distraction sa kanya nung time na yun. Pero nung nag-try siya to compete last year, dun ko nakita na parang talagang dedicated siya na ituloy. Yung parang, di ba yung iba pagka hindi na natutuloy, hihinto na nila yun eh. Kasi since 2018 pa yun eh. So parang 5 years na yung pagitan. Nakalipas. So tinuloy niya pa rin. Tapos maganda rin naman yung na panalunan niya, nag-runner up siya. So supposed to be this year magko-compete siya. Kaya lang nagkaroon siya ng spinal operation this year. So hindi namin natuloy yung dahil competition. Dahil sa workout, coach? Hindi. Nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng parang tumor sa may spine, sa loob mismo. Kaya kailangan Ilan na before? Nagkaroon siya ng tumor. Ilan na before? Joke. I love you, Coach Kadjo. Coach Kadjo, I love you. Ganto lang talaga ako. Ganto lang ako talaga. Please forgive me. I love you so much. Alam mo yan, Coach Kadjo, kung napapanood mo to, I love you. Alam mo, para lang matanggal natin yung situation na gano'n. Mahirap kasi, mahirap makarinig ng mga sobrang dedicated. Ikaw mismo nagsabi na isa siya sa mga pinaka mo na atleta. And then, it's very, parang, I think, kung sa akin mangyayari yun, ma-heartbroken ako for a while. Kasi mahirap talaga yun. Yung, imagine mo, coach, kumakanta ako sabay, mawalan ako. Exactly. Ng boses. Sobrang saddening yun sa life. But I think, yung pagkakakilala ko rin kay Coach Kadjo, siya di ba, masayahin lang siya. Nagtataekwondo siya di ba? Black malakas belter siya yun. sumipa, black belter yun. So, imagine mo yung binigay muna sa kanya ni Lord na mga achievements bago niya na-realize na may ganun na nangyari. And I think, lahat ng tao may recovery. Lahat ng tao may yung kumbaga comeback. Diba? Kahit na sino may comeback yan. So, we're just praying for her na wag nang dumami and wag nang lumabas, wag nang magtuloy yung kanyang mga nararamdaman. And we're gonna pray for her sa lahat ng mga gusto niya ma-achieve sa life. And also dun sa sickness na pinagdadaanan niya ngayon. But I think okay naman. So, okay na siya. Okay siya, di ba? Siya. Ano na, PT na siya. Nasa PT stage na siya. Nagre-rehab na. Yun, nagre-rehab na siya. And babalik na siya sa work this coming 20th. Wow. Dadalo ako sa inyo Workout. Babalik na siya workout. Tama ba? Hindi, sa work lang muna. Kasi nag-leave siya for 3 months. Kasi siya Coach din kasi siya sa Anytime Fitness. Okay. So, hindi muna siya pwedeng umano? Siguro yun. Lakad-lakad, Coach. Ganun. Nakakalakad na siya. And I mean, pag nandun siya, papayagan mo ba siyang kahit mag-cardio ng lakad-lakad sa Treadmill siguro pwede pa yun. Ganun, no? Ganun. Pero syempre, mga 6 months pa yun talaga bago makabuhat ulit yun. Pero andiyan ka naman kumbaga alam mo naman din i-guide yung mga ganong may ganong situation di ba? So, ay lang, medyo tinanggal ko lang yung gano'n. Kasi medyo parang ang sakit makarinig ng gano'n. One of craft mo the yan best athletes for you.
and then suffering from, Yun like naman. tumor. Kaya tinanong ko kung ilan ang meron. Kasi, Oh. bumalik! Jory! I love you. Again, Coach Gajo, shout out to you. Big shout out to you. We're gonna pray for you and with in the name of Jesus Christ. Alam namin, healed na yan. And naniniwala tayo doon. Ako naniniwala ako. Na pag naniwala ako, alam ko matatanggal lahat yan. And we love you. Palakpakan naman si Coach Gajo. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa fitness industry. Grabe. Medyo masakit yun para sa'yo kasi ikaw yung ano niya eh. Diba, ikaw yung coach. Kasi nung una akala namin sa workout niya nakukuha eh. So nag-doubt ka? Nag-doubt. Pero alam kong hindi. Bakit? Kasi maganda naman form niya eh. Di ba? Pero ang una kasi namin iniisip, nung akala niya kasi sciatic nerve lang eh. So, Ano yun, Coach? Yung sciatic nerve, ano yun? Ano siya eh, parang sciatica siya sa likod, di ba? Na parang Kala na ipit lang. ipit. So Okay. may, paano ba natin sabihin? Parang may kumukuryente na masakit. Basta ganun yung feeling nun eh, parang may sabit. Tapos, ang akala niya, ganun lang. So, pinapapiti niya lang yun. Pero after ng mga PT sessions niya, parang sumasakit lang lalo. Marami rin kaming clients na doctors na pinaprescribe siya ng mga painkillers, di ba? Ako? So, inom muna siya. Hindi naman, nawawala. Pero may times daw, kahit naka-painkiller daw siya, masakit. So, may isang PT siya na napuntahan na parang sabi na, tigil muna yung mga painkillers para makita nila kung nasa na yung sakit. Nung tinigil niya, naramdaman niya pati yung harap hanggang dun sa paa, wala na siya maramdaman. Nako. Nagnanam na. Oo, wala na siya maramdaman. Okay. So, ang assessment ni PT, yung huling-huling PT niya, check up. baka may slip disc. So, pina-MRI, so may naka-bulge, so akala nila slip disc. So, si Kajo nagpa-second opinion. Pagka second opinion niya, Doon na. mas malala, di ba? Tumor na. Mismo. So, nakita nila may tumor. Pero ano naman, benign? Benign. Good. At least, At di ba? least. Pero ang hirap pa din nun. Kunyari, di ba, nasanay ka mag-workout, black belter ka, but Mahirap, then oo. God Tatanggalin sa'yo. God gave you something na you might think unhealable or parang unsolvable. May ganun bang word? Parang hindi mo na siya masosolve. But, kilala ko si Coach Joy. Alam ko malakas siya mag-isip. Alam ko magaling yung paniniwala niya sa sarili niya. So, ang lakas lang ng pakiramdam ko na sooner or later, makikita mo na lang siya ulit na ang lakas din mag-deadlift noon. Ang lakas din mag-workout noon. Malakas. Sobrang lakas na babae yun pero mas malakas sa atin yun. Maniwala. Meron akong nakaka-workout, Coach. Nag-work kayo? Nagpunta ako doon sa inyo, Coach. Yung nag-shoot tayo. Sino yung babae doon na... Si ano yata yun? Si Lila? Si Lila. Si Lila. Hinahamon nga kami ng paramihan ng pull-ups. Sabi ko, huwag na. Kasi baka matalo ako eh. Di, pero bato-bato rin si Oo, Lila. No? tinda na. Ano yun? Atleta rin yun eh. Anong mo, Coach, para sa'yo, kung meron kang mga frustrations about the fitness industry here in the country, What can you change about ano yun about for you? Na parang, sana ganito. Siguro yung politics in the community. So, meron din? It really boils down pa rin on the same Meron din. same banana, no? Meron din na tipong, di ba, ang pinaka-hites ko kasi yung parang naninira ka ng ibang kapwa. For me, pagka nakarinig agad ako nun, parang, kunyari coach ka, tapos Sinisiraan ka na, Hindi, coach. may sinisiraan siyang coach. Markado ka na sa akin. Okay. Yung parang for me, hindi ka okay na coach. Ano yung Ekis masasabi ka. mo na paninira na makakapagsabi sa'yo na ekis ka na sa akin? Hindi, madalas naman yan, Kel, yung sasabihin na, ito, hindi marunong magturo, ito, ganito, yung mga ganyan. Mga maliliit na bagay na ano. Si ano, ganito, Kala nila. ganyan. Ito, kung ano-ano Kasi alam mo, pinapagawa. nung sinabi niya yung kwento niya sa atin kanina, yung hindi niya makakalimutan na isang buwan lang to. Natandaan niya eh. Ibig sabihin, isa sa mga personalities ni Coach Flex, yung markado ka sa akin. Kumbaga, ekis ka na sa akin. Kumbaga, kahit na sobrang love kita sa coach, okay sa'yo yun na talagang parang, ginago mo ako eh. 'Di ba? Parang, Kasi for me, ano naman eh, kahit na anong sama nung coach, hindi ko pa rin kailangan siraan yung coach dun sa tao. Hayaan mo na lang yung tao makadiscover nung... na ganun. Oo, Tama, yan ang tama, Coach tama, Flex. tama. Yan ang Coach Flex. Tama. For me, ganun lang. Kasi
hindi mo naman kailangan sira ng isang tao eh. Lalo na So, doon sa field. yung sinasabi mong politics na yun, kaya niya sinisiraan para mapunta ba sa kanya yung client? Actually, gano'n naman eh. Oh. For me, siyempre, being a coach flex na, di ba? Siyempre, ramdam ko yan na tipong may mga tao na wants to pull you down. So, Nagkaroon ka na ba sino ng to? ganun, coach? Sino to? Actually, marami eh. Pero nung time na nung nag-start ako, nung medyo nakakaramdam ako ng mga ganyan, medyo, syempre, nung una, masakit for me. Na tipong, yung tipong di ka makatulog, Kel eh. Pero nung bandang tinatawanan ko na lang yan. Yung parang, tulad, kunyari si Kel, nakakausap ko naman yan. And marami rin naman ako mga artistang kasama na nababash din sila eh, di ba? So, hayaan na lang. so, sinasabi nila parang, hayaan mo lang yung coach. Pagka binash ka, ibig sabihin nun, ano ka na? Nandun ka na. You're oo, there. nandun ka na. Yeah. Hayaan mo, Sa bunga ka na. wag mong pansinin. Pag pinansin mo yan, mas gusto nila yan. So, wag mo na lang Mismo. pansinin. Di ba? Yung mga ganun. Mismo. So you've been in the industry for 25 years. Anong pwede mong masabing biggest achievement mo Yan. on your Ganda yan. on your journey? Yung pwede mong masabi na even without anything, even without my life now, you know, this achievement can give life to me. Parang ano yun? Ano yung biggest achievement mo on your, even kahit hindi sa fitness journey, yung sa life mo na pinaka na-achieve mo for yourself na, I don't know kung ano man yan. Anong pwede mong masabi doon? For me lang, syempre, for 22 to 25 years sa industry. Siguro achievement ko lang is, syempre, yung, dun sa time na yon, syempre kasama ko na yung family ko nun. Which my wife and my... Tinulungan ka nila. Nandyan naman And sila. then, Tapos, at the same time, nakatulong ako ng mga maraming tao. And for me, nakita ko rin na etong mga taong to, until now, nandyan pa rin sila. For me. Yun yung achievement na feeling ko na, kumbaga, hindi naman siya ganun kalaki, pero for me, malaking ang bagay. sinasabi mo, coach, para maintindihan nila lalo, it's the gratitude Mm. na nakukuha mo just by helping someone. Even you don't know him personally, yun yung gusto ko rin sa career ko na parang yung the best gift in life is the gratitude you get from the people na natulungan mo kahit na hindi mo sila kakilala. Yung ikaw, alam mo as a coach, magsasabi ka lang na, oh, bigyan kita ng Monday workout. Mm. Ano yun eh? It's an act of you're doing a service to the world. Now, the world, parang hinahanap ka ng mundo para ibilik sa'yo yung mga bagay. And kaya mo siya nararamdaman na bumabalik kasi may mga taong nagsasabi sa'yo kagaya namin na you helped us. Thank you for being our coach for this, let's say, 5-10 years. Yun yung pinaka na sinasabi mong achievement mo. The gratitude na nakukuha mo. Kahit, yun yung best gift nga in life na hindi mapapatayan ng kahit magkano. Yung gratitude sa puso mo. So, sana hanggang, pagtanda mo. Yan ba ang gusto mo pagtanda mo? Yung mag-fitness or gusto mo ba magtayo ng gym? Gusto mo bang Siyempre, dream ko rin talaga to have my own gym in time. Anong pangalan? Flex Gym. Depende. Parang... Gym Flex. Parang gusto ko Hoy, M-Music wag Live. yan. Music live. Ginawa pa akong partner ah. O kaya anytime Music flex. live. Ganun. Anytime Flexness. Oh. M-Music Live, the gym. Oh. Parang kinukuha mo na akong partner agad ah. Di ba? So until you die. Hindi, Yung parang gusto gusto mo ko talaga mag-workout, to have gusto mo my mag-workout. gym. Tapos, syempre, ang gusto ko rin, parang hanggang tumanda, fit pa rin ako. Nice. Ilan taon, if you don't mind, ilan taon ka na ba, coach? 31. 31. Oh. Akala ko 30 lang. Grabe. Wow, grabe. Di, ano na ako, 31 guys? ka na? Turning 45 na. Uy, hindi itsura eh, no? Parang ka lang 44. Di ba? Sige, coach, question ko ayun. naman. Ako, last question ko. Anong gusto mong, kung maaalala ka nila ng mga tao, one word, ano yung gusto mong maging legacy mo? Coach Flex. Oh, mahirap. Siguro ano lang,
Actually, mahirap yung tanong na yan. Mahirap yung One tanong. word na unang pumasok sa utak mo na parang pag sinabi yung Coach Flex bago ako mamatay, I want to be what? I don't know. Siguro, iconic. Oh. What do you mean, Coach? Can you Parang elaborate gusto that? ko after, if ever, di ba, ang makita nila, being, kumbaga, iconic meaning, di ba, Yes, meron yes. kang parang si Kobe, ganyan. Mismo. Okay, Yung, okay. diba, Legendary Legendary. Yan, legendary. So, parang, kahit mawala ako sa industry, parang, kasi I help, A lot hindi of lang people. naman clients ang tinutulungan ko. I help coaches na rin. Yeah. Mismo. So, Totoo. nagme-mentor na rin ako ng mga fitness coaches eh. So, ang ginagawa ko naman ngayon kasi is, gusto ko rin maging katulad nila ako. Kumbaga, hindi ako madamot sa Gets. yung diba? Purpose. Kasi may iba kasi, di ba, parang Ay mo ituro. ayaw ituro kasi baka malagpasan mo eh. Pero for me, pag nakita ko itong isang coach na to at nalagpasan niya ako, pero ako yung nagturo, syempre masaya ako dun. Wow. So, Okay, that's your last question. Ako naman, I think my last question would be, anong gusto mong, actually dalawa siya eh, pero ang ganda kasi nung pangalawa kong question. Yung una, ano yung gusto mong iwanan sa fitness world ngayon pa lang na gusto mong sabihin sa kanila na, I don't know, anong message mo sa fitness industry as Coach Flex? for me, message ko lang is, Talk to them. You can talk to them. ano lang guys, gusto ko lang talaga na ituloy lang nila yung fitness journey nila kasi malaking bagay talaga na to be fit and healthy. Ako kasi, nung nag-start ako, yan lang naman talaga yung gusto ko to get fit and healthy. Pero being fit and healthy, dun yung makikita na marami pa palang pwedeng mangyari sa inyo. So for me, naging coach ako. May mga clients ako dahil fit and healthy sila. Nagamit nila sa work nila. Work. So maraming mga opportunities na magagawa for being healthy. Just being in the gym. Yeah. Okay, my last question is, kasi sabi mo, na nag-uumpisa ka sa career mo, andyan yung family mo. Ano yung gusto mong sabihin sa family mo? Yan. Wala. First of all, ano lang. Syempre, thank you sa support. Kasi kung wala rin yung support, lalo ng wife ko. Kasi I handle, kasi talaga, technically, pag nakita nyo yung mga clients ko, most of my clients is puro babae. So, may mga tao nga nagtatanong na, buti okay sa asawa mo yan. So, Yeah. syempre, kung hindi niya ako isusupport nung ganun, wala akong clients na ganun. Totoo. Kumbaga, tatanggihan ko na yun. So, because na sinusuportahan niya ako dun sa ginagawa ko, yun, nag-excel ako lalo. Wow. Ano yun eh? Totoo yun eh. Wala din siya Behind dun eh, ano. no? Oh, hindi. Actually, dumating sa point yan, Kel, na parang dumating kasi, syempre, nung bata pa kami, si wifey kasi, medyo selosa yan, di ba? So, inano ko muna na parang, sige, pagbibigyan kita. Pero nakita ko kasi yung journey nung career ko nun, wala eh. Pero nung nag-usap kami na parang, ito yung market ko eh. Ito talaga yung market ko. Kailangan may babae ako na client. Parang alam mo yun, nadulas ka pero nakatayo ka agad. Di ba? Na client. Na client. Kasi forte ko talaga eh. Okay. Forte ko talaga magturo ng babae. So, kasi yung... Wow naman, nakaka-touch ka naman. Hindi, Kel. Forte mo talaga. Sana all. Sana all. Explain yourself. Explain yourself. Hindi, technically kasi, kung sa lalaki Kung si Ron talaga, Forte ka ba? di ba, sa lalaki kasi, kabisado ko na yan eh. Wow. Yung pambababae. Hindi, yung mga babae, kung paano sila, please. Oo, yun. Kasi, for me kasi, very challenging sa akin magturo ng babae. Di ba? So, yan yung talagang tinutukan ko na aralin. Kasi nung first time ko maging personal trainer, di ba, hindi ako marunong talaga magturo ng babae. Yeah. So, nagtanong pa ako dun sa... Kumbaga, inaral mo kung paano talagang mag-aral ng, paano sila matuto. Natuto Parang ako pangit pag mambabae, di ba? Parang, di ba? Paano sila matuto? So, yun yung inaral So, mo. very challenging sa akin. So, Pero ako, sobrang proud ako sa'yo, Coach. Alam Thank mo yan. Kaya isa ka sa mga napili ko na makasama dito sa namin, sa show namin. And with all my heart,
I'm here for you. Anytime. Thank you. Just bear that in your mind na hindi tayo friends. Family tayo. Okay? So, Kala ko lovers eh. So lagi mo tandaan na, yun, basta pag kailangan mo kumanta sa mo. Yan. Kasal Siyempre. no? Kasal yun. Yan. Oo. Hindi, thank you din kay Ate Trish kasi syempre kasama natin siya ngayon at nandito siya. May gusto ko ba i-promote bago natin tapusin tong natin, napakalupit na episode dahil ikaw nakasama namin. Siyempre, promote ko lang kung saan ako nag-workout at nagtuturo. Go ahead. Anytime Fitness Holy Spirit. Tapos may times din na nasa Anytime Fitness City Golf, Go. Anytime Fitness Santo Domingo, and Anytime Fitness West Ave. Wow. Tsaka, syempre, thank you rin dun sa supplement ko, which is Waking Supplements. Oh, nagano rin sa akin yan. So, and many more. Yes. Okay. Ikaw, Coach Paul. Hindi ako, natutuwa lang ako kay Coach Flex. Marami kaming kino-coach na couples. And isa sa mga sinasabi namin, kasi maraming women ang sinasabi nila, gusto nila yung napangasawa nila talagang maging men of legacy. Pero sabi ko, it comes with a cost. It comes with a price. Exactly. Na magkakaroon ng times na masusubok yung security mo as a woman. Yung Na, trust and loyalty. kasi like, pag ikaw secure ka sa sarili mo as a woman, alam mo na kung ito yung way para lumipad yung husband ko. Kaya ako naniniwala ako behind every successful man is a woman. Mas naintindihan ko siya nung kinasal ako. That's Yung true. That's really bigat true. nun. Yes. Kasi parehas nagsasacrifice yung hindi madali yun sa wife eh. And lalo na kunyari, 'di ba may mga papapicture ganun, pero para suportahan yun, sa lalaki, it means a Yan lot. ang respect. It Ang means gusto lang a lot. naman ng lalaki, respeto. So, the fact na nire-respeto ka during makayas ka rap, Parang may problema ka sa asawa mo, ayod ka. Patapos na tayo, gusto mo pang sumabay dito, ha? Vice versa. Nilaglag ka sa dulo ng asawa mo. Yes, of course. Ano yun? Kumbaga, yun nga yung sinasabi na the fact na natatanggap niya yung mga pinaggagawa natin. Kasi even me naman may mga show ako na ganon. So, 'di ba, okay sila, basta you just tell them na trust me. Kasi si Lord naman ang magsasabi kung hindi, 'di ba? Ganon, alam mo yung karma, totoo yun. So, ayun, nagpapasalamat lang din ako kasi ang ganda nung event natin ngayon, ang ganda nung episode na naman natin ngayon. Yeah. Sobrang may may laman din talaga. Ang dami ko ring natutunan kahit na, alam mo yun, pinag-usapan natin yung mga medyo sensitive na topic. Kasi yung iba dyan, ayaw talaga eh. Baka sabihin nila, pinaparinggan natin sila. So, final words mo to everybody's watching. Para ma-end ko na tong episode natin. Final word to everybody. Basta guys, stay fit and healthy. Yes, sir. Okay. And once again, maraming salamat sa inyo. This is Kel Pangilinan. Again, I'm with my partner, Coach Paul. Very thankful tayo, sinamahan tayo ng napakalupit, napakasarap at napaka-sexy, pinakamalaking coach na nakilala ko ngayon dito sa industry ng fitness. Coach Flex, thank you so much. Thank you, Ken. Thank you very much. Thankful kami nandito ka. The team was so happy because you're here. Thank you so much. I love you and maraming And I salamat love you sa too, Ken. pagpapakita. Thank you. Everybody, again, comment down below all the technicals and actually. And maraming salamat. Again, live na live tayo dito sa M-Music Live Studio. Maraming salamat. We are now ending this in 3, 2, 1. Welcome again to the podcast. Bye. Solid. Grabe, Coach. Ang ganda ng usapan natin. Hayop ka. Madami pa dapat ako masabi eh. M Music Live, the podcast.